Magandang buhay mga mag-aaral! Ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong paksang tatalakayin. Pero bago yan, ay kailangang alamin muna natin ang ating mga layunin para sa araw na ito. Una, nakikilala ang mga pangunahing tauhang makikita mula sa pelikula. Naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa mahalagang isyong mahihinuha sa panood na pelikula. At ang pangatlo ay ang naiuugnay ang kaisipan na kapaloob sa akda sa isyong nangyayari sa pamilya. At pang-apat, nasusuri ang pelikula gamit ang dulog realismo at ang dulog eksistensyalismo. At ang panghuli ay naisusulat ang isang suring pelikula batay sa mga itinakdang pamantayan. So yun yung ating magiging layunin para sa umagang ito. At ngayon naman, para sa ating panimulang gawain, bago tayo magpapatuloy ay atin munang alamin ang inyong mga natutuhan mula sa paksa upang matukoy natin kung hanggang saan ang ating nalalaman. Kaya inaanyayahan ang lahat na kumuha ng isang kalahating papel at sagutin ang mga katanungan na makikita sa pisara. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, ay pagpapatuloy na natin. Okay, ngayon, alam naman nating lahat na tayo ay meron talagang tinatawag na mga paboritong mga pelikula. Diba? Maraming mga pelikula ang ipinapalabas sa telebisyon. Kaya ang gagawin natin, ano yung mga paborito ninyong pelikula? At ano yung mga dahilan kung bakit ninyo ito naging paborito at ilang mga impormasyon mula rito. Sino sa inyo ang makapagbibigay? Okay, maraming salamat. Yan na isang halimbawa lamang ng mga paborito nating pelikula. At ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang pelikulang Emir. Ang pelikulang Emir na dinidirehe ni Direk Chito Ronyo. At ito yung titingnan natin at ating susuriin maya-maya. Pero bago yan, bago ko ibibigay sa inyo itong mga kopya, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatan. Okay, narito ang ating mga panuto. Magkakaroon ng pagpapangkat-pangkat at hahatiin ko kayo sa 7 pangkat na may tig-7 miyembro. At pumili ng isang lider at isang tagasulat para sa gagawin ninyong pagpapangkat-pangkat para sa ating stratehiyang gagamitin na tinatawag nating round robin with talking chips. Maya-maya ay ating tatalakayin kung ano nga bang ibig sabihin ng round robin with talking chips. Nang sa gayon ay meron kayong ideya kung paano natin yan gagawin. Okay, dito tayo sa pagbasa. Sa bahaging ito, bibigyan ko ang bawat pangkat ng tig-3 kopya ng buod at basahin nyo iyan sa loob ng 5 minuto. Okay, 5 minuto lamang ang ating gagamiting oras. Ilalaang oras sa pagbabasa nito mga tinatawag nating kopya. So, ibibigay ko ito ngayon sa inyo nang sa gayon ay mababasa ng inyong mga pangkat. Okay, pakikuha. Kung tapos na, ay dito muna tayo sa alamin natin. Titingnan natin dito kung ano nga bang ibig sabihin ng review ng isang pelikula. Pagkatapos yan na pagpuntan nyo sa inyong mga pangkat ay atin na itong tatalakayin. Ang pagre-review o pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga ng sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito. Ang pagsusuri ay tumutukoy hindi lamang sa kahinaan at kakulangan, kundi gayon din sa mabubuting bagay na dapat isaalang-alang sa pagpapaganda ng isang pelikula. Ibig sabihin, ang pelikula ay kailangan nating suriin nang sa gayon ay makita natin kung ano nga ba ang ganda, kung ano nga bang nakapaloob na halaga ng pelikula ating susuriin. Okay, at gagawin natin yan mamaya. Okay. Ilan sa mga elemento ng pelikula ay itong tinatawag nating kwento, tema, pamagat, tauhan, itong dialogo, itong sinematografiya, at itong iba pang aspektong technical.
So dito tayo balikan natin ang kwento. Ang kwento ay tumutukoy ito sa storya o mga pangyayari na umiikot sa pelikula. Samantalang ang tema naman, ito ay paksa ng pelikula, ang diwa, kaisipan at pinakapuso ng pelikula. At sa pangatlo naman ang pamagat, ang pelikula ay may pamagat na naghahatid ng pinakamensahe nito. At ito rin ang nagsisilbing panghatak ng pelikula. Yan ay ang pamagat. At ang tauhan naman, ang mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento ng pelikula. Sila yung mga nagbibigay buhay, sila yung mga taong nagsisiganap, yung mga artista na nagsisiganap sa pelikula. At panglima naman, ito yung tinatawag nating dialogo. Ito ay mga linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. At ang pang-anim, sinematografiya, ang matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula. At ang pang-pito ay ang kabilang dito ang paglalapat ng tunog, yung mga tinatawag nating pagpapalit sa eksena, special effects at editing. So yun yung masasabi natin, iba pang aspektong technical. Naintindihan nyo ba? Okay, kung naintindihan ninyo, sa inyong mga pangkat ngayon ay magsipaghanda na ang inyong mga sarili dahil magkakaroon tayo ngayon ng pangkatang gawain. Kaya kayo pinapangkat-pangkat ay para magkakaroon tayo ng pagsusuri para sa gagawin nating pelikula. Okay. So bago yan, upang maayos nating maintindihan at masuri ang pelikula, ay magkakaroon tayo ng pagtatalakay at gagamitin ang estratehiyang round robin with talking chips nang sa gayon ay magkaroon tayo ng gabay sa pagsagot sa ika-4 na gawain, kaya umpisa na natin. So ngayon, babasahin natin ang panuto kung ano nga bang ibig sabihin ng round robin with talking chips. Okay. Ang round robin with talking chips ay isang mabisang strategiya sa pagtuturo na kung saan ang mga mag-aaral ay nasa paligid ng mesa ng akademikong talakayan at lahat sila ay nabibigyan ng parehong pagkakataon at oportunidad na makapagbahagi ng kanilang mga ideya at kaalaman sa kani-kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggamit ng talking chips. So ngayon, bibigyan ko ang bawat isa ng talking chips, tigdadalawa kayo, nang sa gayon, yun yung magiging gagamitin ninyo na kung saan pwede kayong makapagbahagi ng inyong mga kaalaman. Tatandaan natin na kapag naubos na ang 2 chips ninyo, ay hahayaan natin na yung ibang mga kaklase naman ang makapagbahagi at makasagot sa mga katanungan na ibibigay ko mamaya. Okay. So bilang kabuuan, ang estratehiyang talking chips at round robin ay pinaghalo lamang ito. Okay, narito yung ating panuto. Titingnan natin. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng talking chips na gagamitin ninyo sa pagbabahagi. Ang bawat mesa, kung papansinin ninyo, sa bawat mesa, meron tayong 7 mesa dyan at sa bawat mesa ay may nakalaan na mga katanungan para sa inyong pagtatalakay, para sa inyong pagsusuri ng pelikula. At ang pangatlo, ang bawat pangkat ay lilipat sa ibang mesa pagkatapos lang 5 minuto. Halimbawa, yung unang pangkat. Okay, yung unang pangkat ay nandito sila sa unang mesa. Pagkatapos nila doon, pagkatapos ng 5 minuto ay doon sila pupunta na naman sa ibang mesa dahil iba na naman yung magiging katanungan. Iba na naman yung inyong tatalakayin. At yung ikalawa naman, lilipat sa ikatlo lilipat sa ika-4, ika-4 sa ika-5, ika-5 sa ika-6, hanggang sa matapos. So yun, malinaw ba? Okay, very good. Ngayon, sisiguraduhin ng lider na lahat ng miyembro ay nakapagbahagi gamit ang mga chips at naitala lahat ng tagasulat ang mga kasagutan. So mga sekretary dyan, tatandaan natin na kailangang ilista ninyo ang inyong mga nagawa para sa inyong talakayan. At ang panghuli, kapag natapos na ang 7 station, ay babalik kayo sa bawat pangkat sa orihinal na pwesto. So, yun yung ating gagawin.
Okay, narito yung ating proseso ng talakayan. Gaya ng napagkasunduan natin, yung pangkat una dito sa unang mesa, yung ikalawang pangkat, syempre sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, anim, at pito. Bale, kayo ay lilipat-lipat dyan hanggang sa matapos natin ang pitong station. Okay, kung handa na kayo, ay pumunta na kayo ngayon sa inyong mga pangkat. Tapos na ba? Okay, very good. Kung tapos nyo nang magawa ang inyong talakayan, kung lahat na ba ng miyembro ay nakapagbahagi na ng kanilang kaalaman, ay ngayon naman ay pupunta tayo dito sa ating ikalawang gawain, ang pagbuo ng grapikong pantulong. Ito ay pangkatang gawain pa rin na kung saan gamit ang ladder organizer sa ibaba, suriin ang pelikulang email batay sa mga hiningi sa ibabang mga bahagi ng banghay ng isang kwento. So dito, titingnan natin yung pamagat, yung introduction o di kaya simula, kakalasan, kasukdulan, pataas na aksyon at maging yung wakas o resolusyon ng isang pelikula. So dito natin yan isusulat. Yun yung ating pangalawang gawain. At sa ating gawain na iyon ay tatandaan natin etong mga pamantayan na makikita. Okay, titingnan natin dito sa pisara yung nilalaman, yung gramatika, at yung kabuuang pagsusuri. Yan ay kabuuan ng 30 puntos. Okay, pangatlong gawain, ang suring pelikula gamit ang pagdulog. So, ito ay magiging takdang aralin nyo lamang para sa araw na ito. Dahil ito ay isang sinasabi natin pagsusuri sa pelikulang napanood gamit ang mga dulog na makikita sa pisara. So, eto yung mga dulog, gawing gabay ang mga katanungan upang maayos na masuri ang pelikula. So, yan, gagamitin natin ang dulog realismo at pangalawa ay etong dulog existentialismo. So, yun yung ating gagawin para sa araw na ito. At sa pang-apat, etong gawain for ang suring pelikula. Kanina ay nagkakaroon kayo ng pangkatang pagsusuri gamit ang ating estratehiyang round robin with talking chips. At napagtanto natin kanina na halos lahat kayo ay nakapagbahagi ng inyong mga kasagutan sa inyong mga kapangkat. Kaya ngayon, ang gagawin natin bilang pangkatang gawain ay balikan natin ang ginagawa nating pagsusuri gamit ang estratehiyang round robin with talking chips. Bilang karugtong ng pagkatang gawain na iyon, kolektahin lahat ng mga impormasyong na ibahagi ng bawat miyembro at isulat sa loob ng kahon ng mga mahalagang ideya. Maghahanda ang lider sapagkat sa susunod na virtual na hapag ay ibabahagi niyang kabuuan sa ginawang review ng pelikula. Okay, matapos ng lahat ng inyong ginawa kanina gamit ang estratehiyang round robin, so ang gagawin natin, kokolektahin lahat ng inyong secretary, yung mga naisulat ninyo o mga kasagutan, at ilalagay sa isang buong papel ang lahat ng mga kasagutan para sa inyong pagsusuring pelikula. At pagkatapos niyan ay hahayaan natin ang inyong mga lider na iuulat dito sa harapan yung mga kasagutan. Okay, tapos na ba? Okay, kung tapos na, ay tatawagin natin ang unang pangkat. Okay, palakpakan natin. Okay. Titingnan naman natin dito sa panghuling pangkat, ang ikapitong pangkat. Okay, very good. At natapos natin ang ating paglalahad ng ating pagsusuri. Kung tapos na, ay ayusin ninyo ang inyong mga upuan at mesa dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng pangwakas na pagtataya. Pero bago yan, tatandaan natin na narito yung ating magiging pamantayan para sa paggawa ng yung suring pelikula. Ito yung organisasyon, yung pagkamalikhain, itong orihinalidad at kawastuhan. So dapat susundan natin yan dahil yan yung magiging batayan natin sa pagmamarka. So ngayon, sa pangwakas na pagtataya na tayo, kumuha kayo ng isang kalahating pahabang papel at sagutin ang mga katanungan
sa pissarra. So narito yung mga katanungan, pakibasa lamang. Tapos na ba ang lahat? Okay, kung tapos na, ay hanggang doon na lamang ang ating paksang tinatalakay. Kanina, gumagawa tayo ng isang pagsusuri sa pelikula ng Emir na sinasabi natin na isa sa pinakamagandang pelikula, isa sa mga pelikula na pumapatungkol ito sa mga OFW, tungkol sa mga Pilipino na ng ibang bansa para lamang makapagtrabaho at makapaghanap ng pera, pantustos, pangangailangan ng kanilang pamilya. So yun yung tinatawag nating buod sa pelikulang Emir. At marami tayong mga nakukuhang aral mula sa ating ginawang pagsusuri gamit ang estratehiyang round robin with talking chips. Okay, so hanggang dito na lamang. Bago tayo aalis, ay iiwan ko muna sa inyo ang kasabihang nagbago man ang mundo dulot ng pandemya, patuloy pa rin tayong matuto at maging masaya. So maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.